Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Marami talagang nakipag-usap si Han Sanchen sa matandang Dragon King habang nasa daan. Si Han Sanchen ay handang makinig, at ang matandang Dragon King ay sabik na makipagkaibigan kay Han Sanchen, kaya natural na hindi siya tumigil sa pagsasalita. Gayunpaman, mabilis na nakarating sa punto si Han Sanchen, na tungkol sa kinaroroonan ni Ivory. Actually, sa lugar namin, napakalaki ng difference ng araw at gabi. In other words, may night rules sa night at day rules sa araw, walang nakakagalaw kahit anong oras. Ang aming palasyo ng tubig ay talagang may limitasyon sa oras, bagaman hindi ito kasing linaw ng nasa lupa. Jogging from the time we were active, we have not found any outsiders breaking into this place, gayunpaman, hindi inaalis na pumasok sila habang kami ay nagpapahinga. Lalo na kung isa sa alang-alang na ang ninuno ngayon ay personal na nakipag-usap para sa isang tagalabas upang iligtas ang kanyang buhay, ang matandang Dragon King ay mas hilig sa pagtatanong ni Han Sanchen. Ang ibig sabihin ay may narito na. Kung may gusto kang mahanap, may kalahating milyong tropa sa Water Palace, Mr. Han, gusto mo bang, itanong mo. Iminungkahi ni Xiaono. Oo, may malaking bilang ng mga mandaragat, basta may tubig. May mga subordinate ng Dragon King, magiging mas madali para sa kanila na suriin ang mga tao. Matandang Dragon King, ngayong nabanggit ko na ito, mayroon akong walang awa na kahilingan. I would like you to mobilize all your troops now to find someone for me. I will send someone to look for him later, Mr. Han can rest assured. Not later. I hope Dragon King gawin mo na, bagamat hindi siya makahingi ng tulong. Wala talagang ibang paraan si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, para sa Han Sanchen, ang pinakamahalagang bagay ay Suying Xia, kaya ang kanilang kinaroroonan ay dapat ang pinakamahalaga. Sa puntong ito, alam ni Han Sanchen na hindi magalang na humingi ng tulong, ngunit walang ibang paraan. Nakita din ng matandang Dragon King ang pagmamadali ni Han Sanchen at ang sinseridad sa kanyang mga mata, dahil nagsalita na ng personal si Mr. Han, hindi ko nasasabihin, babalik ako agad sa Water Palace para magayos, pero ikaw. Di bale, halos madilim na. I think that those people don't dare to show up, they are almost at their own time, sabi ni Xiaono. Oo, at hindi naman masyadong malayo ang nayon, pwede naman tayong magpahinga dito hanggang sa magdilim na at bumalik na, sabi din ni Lianhua. Tumanggo ang matandang dragon, sige, kung ganoon nga, iiwan ko ang aura ko dito at sabay bibigyan ka ng balabal, isuot mo itong balabal, kahit hindi mo gamitin ang tunay mong lakas, lahat ng uri ng kapahamakan ay kayang labanan, sa tingin ko ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na gawin ito ng basta-basta, lumapit ka, tutal, natatakot sila na nandito pa rin ako, at kahit na bigla kang pumasok, mapoprotektahan ka ng balabal na ito, gawa ito sa reverse scale ng dragon. Manatili ka dito hanggang dilim at pagkatapos ay bumalik ka. Salamat, magalang na sabi ni Han Sanchen. Ngumiti ang matandang Dragon King at sinabing, Mr. Han, you are too polite, your business is my business, so, I'll take my leave. If there is any news, I will use this cloak to talk to you as soon as possible. Pagkatapos magsalita ng matandang Dragon King, ginalaw niya ang kanyang katawan, nag-iwan ng magic energy at isang balabal sa lupa, at pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo. Habang pinapanood ang matandang Dragon King na umalis, may halong damdamin si Han Sanchen, nagpapasalamat siya, ngunit inaasahan din niyang ibabalik niya ang balita tungkol kay Suying Xia at iba pa sa lalong madaling panahon. Makalipas ang halos isang oras, tuluyan ang nagdilim ang langit.
Malinaw ding naramdaman ni Han Sanchen na pagkatapos magdilim. Ang langit, ang bundok ay tila biglang naging nakakatakot na tahimik, na para bang ito ay nakamamatay na tahimik. Ngunit ito ay nagpapakita mula sa gilid na ito ay ganap na ligtas dito. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Han Sanchen, bumalik muna tayo sa nayon. Una, ang pagbabalik ay maaaring maging mas ligtas ang mga taong tulad ni Xiaono. Pangalawa, ang kasalukuyang kalahating pusong enerhiya ni Han Sanchen ay nag-ulo ng ganito, kaya kailangan niya talaga ng magandang pahinga. Siyempre, ang kasunduan sa matandang Dragon King na magkita sa nayon ay natural ang pinakamahalagang dahilan. Pangalawa, at sa wakas, halatang hindi pa tapos ang usapin sa pagitan ni Lu Shen at Erhu, bagamat hindi sila pinanagot ni Han Sanchen habang nasa daan, ito ay dahil sa mga espesyal na pangyayari kung tutuusin. Ang mga espesyal na pangyayari ay hindi nangangahulugan na walang pananagutan, lahat ng dapat dumating ay darating, at anumang pagkakamali ay dapat harapin. Ilang tao ang mabilis na naglakad patungo sa nayon, gayunpaman, pagdating nila sa nayon, laking gulat nila nang makitang tuluyan nang nagbago ang nayon. Ang buong nayon ay ganap na nasira, na para bang dumanas ito ng ilang uri ng digmaan, para sa mga taga-nayon, sila ay ganap na nawawala sa oras na ito. Bakit? Paano nangyari ito? Ang mga taong iyon ba ay pumupunta para patayin ang nayon? Gulat na tanong ni Xiaono. Ito ay napakaposible, dahil ang gang ay walang kinalaman sa Han Sanchen at sa iba pa, kaya't talagang lohikal na ilabas ang kanilang galit sa mga taga-nayon. Ngunit mabilis na tinanggihan ni Lian Hua ang haka-haka na ito, imposible, ayon sa mga alituntunin dito, ang mga taga-nayon ay kailangan lamang manatili sa kanilang mga bahay sa araw. Mahirap makapasok ang mga taong iyon, lalo pat sirain ang mga bahay, sa makatuwid, hindi ito posible, maaaring sila na. Pero bukod sa kanila, wala nang iba, sabi ni Lu Shen. Kumunot ang noo ni Han Sanchen, wala, may ibang tao. Ibig sabihin, kakaibang baka yan. Oo, kakaibang baka yan. Siya nga, hahanapin ko siya at alamin, nagalit si Eru. No need, it's coming. And then he pulled his voice, and the coldness appeared on the sword. Han Sanchen then blocked Xiaono behind him and scanned the surroundings with his eyes. Time seemed to stand still, and the entire village could almost hear a pin drop. It was completely silent, the only thing that could be heard was the breathing of a few people. As for its breath, or even a little bit of movement, there was nothing at all. This guy is an ancient beast after all. Even if it is right next to it, it is so tahimik, kung hindi lang sa isang pervert na tao tulad ni Han Sanchen, baka hindi niya napansin na nandito na ito. Koi Niu, bakit ka pa magtago? Kahit na napakadilim ng gabi, nasabi pa rin agad ni Han Sanchen na ito ay walang iba kundi si Koi Niu. What a coincidence. I can meet you here again. I didn't kill you last time, but you bring me reinforcements later. What? Do you really think I'm afraid of you? Humph. I miss you. Mali ang kalkulasyon ko. Kahit gaano ako kain na ngayon, walang kwenta ang umasa sa'yo mag-isa. Galit na sigaw ni Koi Niu, at kasabay nito, agad siyang nag-spray ng dilaw na ilaw na may lakas ng kulog, tulad ng huling pagkakataon, bagamat handa si Han Sanchen, mahirap pa ring takasan ang napakabilis na pag-ataking ito, ang dilaw na ilaw ay tumama sa katawan ni Han Sanchen, ngunit sa totoo lang ay hindi gaanong naramdaman si Han Sanchen, at ang kanyang katawan ay hindi lumipad pabalik tulad ng nakaraang pagkakataon, siya ay ligtas at maayos. How about it, hindi mo ako kayang saktan. Medyo nagulat si Han Sanchen, hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang ibinigay sa kanya ng matandang Dragon King. Bastos ka, nang matapos siyang magsalita ay muli na namang umatake. Ngunit ang dilaw na liwanag na dumating ay hindi lamang nakasakit sa Han Sanchen, bagkus ay tumama sa katawan ni Koi Niu ng isang refraction. Natupok na ang Koi Niu, at kahit paano niya ito makayanan, agad siyang natama ng liwanag na bumalik, at ang kanyang malaking figure ay marahas na nasuray-suray. Nako, hindi talaga ako masasaktan. Hindi napigilan ni Han Sanchen na tumawa ng mahina. It turns out there is something on you, no wonder you, a brat, have such a change of heart. Well, if you want to kill or chop me into pieces, I'll do whatever you want. However, I'm not as easy to deal with as you think,
Kahit mamatay ako, babalatan kita ng buo. Galit na sabi ni Kuya Niu. Hey, can you please stop being so irritable? Away at patayan lang ba ang nasa isip mo? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin? Hindi nakaimik si Han Sanchen, parang may mali talaga sa utak nitong baka. Anong uri ng sinaunang hayop iyon? Ito ay isang walang ingat na toro. Talk, what do you and I have to talk about? Sa tingin mo matatakot ako sa'yo kung may protektahan ka sa sarili mo. May sakit ka sa pag-iisip. Nanlaki ang mata ni Han Sanchen. Tanungin kita, nasaan ang mga tao sa nayon, pinatay mo na ba sila? Binigyan siya ni Han Sanchen ng huling pagkakataon, kung pumatay siya ng mga tao, walang masama sa paglilinis sa kanila. I have no grudge against them, what I did to kill them was just to scare me away. I came here to find some livestock for food. If that's the case, then we have to talk about it, let's talk about personal grudges. I really don't know where I offended you, why do you insist on killing me when you see me? Ha? Hindi mo ba alam? Ang espadang nasa kamay mo ay ang sama ng loob mo sa akin. Hindi, bagamat akin ang espada, hindi mo ba napansin na walang espiritu ng sandata dito? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang espiritu ng sandata ng espada ay aking kalaban, kaya ayon sa sinabi mo, gusto mo akong patayin, at pagkatapos ay kung mapatunayan mo ito sa espiritu ng sandata ng espada na ito, nagkakamali ka, at siya ay lubos na matutuwa, walang magawa si Han Sanchen. Sumulyap si Kuya Niu kay Han Sanchen at nag-alinlangan sandali, seryoso. Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo? Saglit na nag-alinlangan muli si Kuya Niu at nagsalita, hindi mahalaga kung ito ay totoo o mali, ituring mo lamang itong totoo, kung hindi kita papatayin, hindi ka mabubuhay bukas ng gabi. Pagkarinig nito, halatang natigilan si Han Sanchen at iba pa, ano ang ibig sabihin nito? Nang makitang naguguluhan si Han Sanchen, ang baka ay ngumiti ng mahina at malamig, naantala ka ba sa isang lugar sa pagbabalik at may naiwan ka? Speaking of delays, talagang delayed sila, total nagpahinga naman silang 5 ng kahit isang oras sa kalsada at hindi na lumabas hanggang sa magdilim na. So, nagkaroon talaga ng delay. Pagbaba ko ng bundok, narinig at nakita ko ang ilang mga kawili-wiling bagay. Gusto mo bang marinig? Nagkatinginan si Han Sanchen at ang iba pa at kailangang aminin na ang kanilang pag-usisa ay ganap na napukaw. Kay Niu, sabihin mo lang, hindi talaga namin alam, sabi ni Xiaono. Napakatalino niya, alam niyang medyo nahihiya si Han Sanchen nang magtanong ito sa oras na ito, kaya nagsalita na lang siya. Sa ganitong paraan, hindi napahiya si Han Sanchen, at nakuha rin ng kakaibang baka ang papuri na gusto nito sa oras na ito. Ang grupo ng mga taong pumunta para patayin ka sa puntod ko ngayon, sa tingin mo ba titigil sila dito? No. I tell you, they didn't. They even regarded it as a shame that they could not kill you, so, nung bumaba ako ng bundok, nakita ko silang nagtitipon ng tropa. Among them, there is one person who seems to have a very high level of cultivation. Even now, I am no match for him. Ang ibig sabihin, gabi na ngayon at nahihirapan silang gumalaw kaya pansamantala silang pamwesto malapit sa village na ito, pero pagdilim na ay siguradong lalabas sila ng buong lakas, kapag nakita ko ito, patay ka. Pagkarinig nito, bagamat inaasahan, alam ni Han Sanchen na ang grupong ito ng mga tao ay tiyak na babalik upang muling magdulot ng gulo, ngunit nalampasan nito ang ilan sa mga hula ni Han Sanchen. Siya rin ang taong may mataas na cultivation level na binanggit ni Kuya Niu. Mr. Han, hindi ito magandang bagay, nag-aalalang sinabi ni Xiaono, tingnan mo kung gaano nawasak ang nayon, mahihirapan tayong magtago sa nayon bukas ng madaling araw, kung dumating sila para pumatay. Sumimangot si Han Sanchen, hindi ako nag-aalala sa sarili ko, ano ang gagawin mo, at ano ang mangyayari sa mga taga-nayon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Alam ng mga tao sa nayon na kung gusto nilang mapilitan na umalis ng bahay, pagkatapos ay dadalhin nila ang mga anteng-anteng, at pagkatapos ay maghahanap sila ng ilang mga kuweba o iba pang mga taguan sa lugar pagkatapos ng madaling araw, at ilagay ang mga anteng-anteng na iyon sa kanila, isabit lamang ang selyo doon. Hanggat mananatili silang tahimik at panatilihing nakasealed ang kanilang tinitirhan, ligtas sila. Pagkarinig nito,
nakaramdam ng kaunting manhid si Han Sanchen, total silang 5 naman ang nanloko sa kanya sa huli. Maraming anting-anting ang punong nayon, mapupunan sana natin ito, ngunit ngayong sinira na sila ng kakaibang baka, hindi na nila alam kung saan magtatago, bukas, nag-aalalang sabi ni Xiaono. Ito ay nangangahulugan na kailangan nating harapin ito bukas tulad ng ngayon, medyo malaki ang ulo ni Han Sanchen, hindi niya talaga akalain na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Una niyang inakala na ang kabilang partido ay gagantay kapag siya ay bumalik, at siya ay makakatakas sa pamamagitan lamang ng pagiging nasa ilalim ng proteksyon ng nayon at pagsunod sa mga patakaran ng nayon. Pero sino ang nakakaalam na ganito ang haantong sa huli? Sa oras na iyon, ang tanging pinagkukunwari niya ay ang kaligtasan ni Su Yingxia, at mas lalong hindi niya ito naiisip. Ngayong wala na ang Dragon King, malamang na ipinadala ang mga sundalo ng palasyo ng tubig upang maghanap ng mga tao. Sa sandaling dumating ang kalaban upang umatake sa madaling araw, talagang wala na silang paraan upang makapunta sa langit at walang paraan upang mapunta sa lupa. Ano ang dapat kong gawin? Cloak, bago umalis ang Dragon King, hindi ba niya sinabi na ang balabal na ito ay maaaring makipag-usap sa kanya? Kung hindi, tanungin mo siya tungkol sa garrison sa malapit. Nagmamadaling paalala ni Lian Hua. Bigla ding may naalala si Han Sanchen, at pagkatapos ay mabilis niyang pinutok ang isang putok ng Zinki sa balabal. Matandang Dragon King, ako si Han Sanchen, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Nang matapos siyang magsalita, ang boses ng matandang Dragon King ay nagmula sa loob ng balabal. Mr. Han, natanggap ko na, anong mga tagubilin ang mayroon ka? Nang marinig ang kanyang sagot, hindi napigilan ni Han Sanchen na makahinga ng maluwag. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!